What is up mga kap? Balik na naman tayo sa kalsada ngayon dito sa Kamaynilaan. Na-miss ko ang traffic at mga mote sa daan. Joke lang, hindi naman tayo ganon. Anyways, kung mapapansin nyo ay naka-voice over tayo ngayon, dahil pumalpak na naman yung mic natin sa action cam. Dami na nating ginawa para mapaayos ang quality ng audio natin para maintindihan nyo ako sa pagkukwento ko habang nakasakay sa motor. Pero mukhang itong action cam na natin yata ang may problema. Sponsors, baka naman. Okay mga kap, bago ako magkwento, roll intro muna tayo. Alright mga kap, today is November 4 at papunta tayo ngayon sa Bustillos Church sa may Sampaloc, Manila. Ano meron doon? Ayan yung poster, check it out. Kung mapapansin nyo ay suot ko rin sa aking leeg ang Palestinian kefiye bilang simbolo ng aking solidarity sa mga mamamayang Palestino dahil ngayon pong araw ay may panawagang International Day of Solidarity for the People of Palestine. Pero bakit Palestine? Alam ko madami ang magtatanong sa inyo nito. Alam ko ito ay very sensitive and controversial issue. Madami din kasi nagkalat na propaganda material sa social media provoking anti-Palestine sentiments which of course is manufactured by Israeli government backed by US and some European countries. So I won't blame you if what information you got are biased with distorted facts. Sobrang komplikado at mahaba ang kasaysayan ng Israel-Palestine conflict na halos isang siglo na ang tanda. But that's another vlog where we could tackle that, or I would encourage you to do a research from an unbiased sources. Pero I hope itong vlog natin ngayon would initially widen your perspective and become open-minded on this issue. Let's start with the numbers. Lumabas ang isang report sa international media na mula noong October 7 hanggang nitong November 2 ay almost 9,000 na ang deaths because of the Israeli Defense Forces attack in Gaza. And more than half of them are civilians, including women and children. Bakit civilian ang tinatamaan ng naturang pag-atake? Gayong ang layunin ng IDF o Israeli Defense Forces ay puksain ang mga tinatawag nilang mga terorista. Mas lalo namang hindi katanggap-tanggap na ituring na mere casualties of war ang ganyang kalaking bilang ng mga namamatay. Ayon sa mga reports, ospital, refugee camps at iba pang mga lugar na kung nasaan ang sibilyan ang tinatamaan ng pag-atake ng mga sundalong Israeli sa Gaza. At hindi yung mga tinatawag nilang mga terorista. Malinaw na hindi ito simpleng pagtugis sa mga terorista. This is a continuing genocide and occupation of Palestine by the Israeli government. Again, backed by US and other Western powers. Ito ay patuloy na pagyurak sa karapatan ng mga mamamayang Palestino para sa kanilang sariling pagpapasya. Kaya it is just and reasonable to call for a humanitarian ceasefire to prevent further bloodshed. Itigil ang pag-atake ng Israel sa mamamayang Palestino. Ceasefire to also let the humanitarian aid to enter Gaza. Marami pong nangangailangan ng mga batayang serbisyo sa Gaza bunga ng mga pag-atake. Particular na yung mga medical na pangangailangan sa dami ng mga sugatan at nawasak na mga ospital. Ayan mga kap, touchdown na tayo dito sa Bustillos Church kung saan gaganapin ang activity.
By the way, itong activity na ito ay inorganisa ng mga grupong I Defend, Dakila, Partido Manggagawa, Sentro at Nagkaisa. Balikan ko kayo mamaya at makikilahok lang tayo dito, okay? Kasama po ang alyansa ng maraming Pilipino, Amnesty International, in defense of human rights and dignity movement, Partido ng Manggagawa, World March of Women, Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific, Centro, White Sage, at ano po bang organisasyon ang kasama po natin? At ang Nagkaisa! Ha? Nagkaisa and Tara Kabataan, ang ating mga kabataan kasama ngayon. Sorry. Yan po. At para po simulan at paliwanag kung bakit nga ba tayo nagsasama-sama dito, ay sisimulan po natin mula po sa Nagkaisa at Sentro, si Mr. Joshua Mata po. Isang maalab na pagbati sa inyong lahat mga kapatid. Ako kami sa Hanay na Nagkaisa, isang samahan ng mga manggagawa sa buong Pilipinas ay nakikisa sa inyong lahat. At sa mga mamamayan na sumama sa atin dito, kahit hindi sila kasama sa kahit anong organisasyon. Dahil kamang-kamang natin, ang pagkakaisa na ang kamang-kamang natin, ang delubyo na dinadanas at inaabot ng mga kasama natin sa Palestine. Malinaw po sa ating lahat, nangyayari sa Palestine, sa totoo lang, ay hindi bagong giyera. Ito po ang kasalukuyang evolusyon ng mahabang giyera na nilulunsad at ini-impose ng Israel sa mga mamamayan ng Palestine. Dekada-dekada na ho ang panahon na sila ay sinakop ng Israel. Dekada-dekada na ang panahon na sila ay walang mga karapatan, walang maayos na mga kabuhayan, at mahigit 16 years na po sila under siege. No? At ngayon, ang problema natin, binobomba sila, at ngayon lately, nakahanap na kabalita pa tayo na meron pong plano ang ilan sa mga nag-iisip sa likod ng gobyerno ni Netanyahu na paalisin na lahat ang mga mamamayan ng Gaza at ilipat na lang daw sila sa disyerto ng Sinai Peninsula. Yan po ay isa talagang napakalaking krimen it's a crime against humanity, it's a war crime, and it's only correct that we condemn what Israel is doing today. Pagpatay at karumal-dumal na ginagawa ng injustisya ng Estado ng Israel. Pinapalayas ang mga mamamayan. Kinokontrol ang mga pampublikong serbisyo at pangunahing pangangailangan tulad ng kuryente,
tubig, pagkain, at langis sa Gaza, West Bank, at mga teritoryo ng Palestine. Ang mga Pilipino ay tinuturing na, ang mga Palestino ay tinuturing na second-class citizens at nakakaranas ng diskriminasyon sa sarili nilang lupain. Ilalabag nito ang karapatan ng mga Palestino na mabuhay ng may dignidad at pansariling kakayahan na magdesisyon para sa kanilang mga sarili. Itigil ang pagpatay sa mga sibilyan at batang Palestino. Tigil putukan at ayuda para sa Gaza. Kaisa tayo sa karamihan ng United Nations at mamayan sa mundo ay panawagan para sa kapayapaan at hiling para sa isang agarang tigil putukan sa harap ng pag-atake ng Israel sa Gaza. Kailangan ang ceasefire upang bigyan daan ang isang negosasyon na lalaukan ng iba't ibang bansa tungo sa isang solusyong pampolitika at makatarungang lunas sa usapin ng Palestine. Aming sigaw ngayong araw at atake sa Gaza. Global attention to Tama na. escalate the conflict Kami and na provide nanawagan sa underground buong mundo humanitarian na sama-sama tayo sa Furthermore, panahon ng gera. we call on the Dapat ang international ating community una ay to ang support proteksyon the ng immediate mamamayan cessation of ng attacks and Gaza. actions of civil vehemently condemns the unabated bombings of Gaza and the attacks on its civilian population, including the bombing of Al-Ali Hospital, and continued threats to target civilian establishments, especially hospitals. These acts, including ongoing raids and killings in Ramallah, East Jerusalem, and the West Bank, amounts to crimes against humanity and war crimes committed by Israel on the Palestinian people. We call on the International Criminal Court to immediately launch an investigation into these incidents, even as the United Nations Security Council failed to secure a vote towards enforcing vital humanitarian intervention. The United States and its Western allies share criminal responsibilities, complicit in supporting Israel's genocide of Palestinians since 1948. President Marcos Jr. thanked the Israeli ambassador for securing the safety of overseas Filipinos trapped in the siege. However, by promising to stand by Israel against Hamas, he continues to put Filipinos' lives in danger. The Philippines should condemn the relentless bombardment of Gaza and call for a lasting solution to this decades-long conflict. Ayan, tapos na po yung activity na nilahukan natin. Maagang natapos dahil inorasan tayo ng mga pulis. Nakaka-obstruct daw tayo sa traffic. Nasa tabi lang naman tayo. Masyado naman atang concern tong mga kapatid natin pulis sa atin. Asahan pa po natin na marami pang magaganap na aktibidad na tulad nito hanggat nananatili ang pag-atake sa mga mamamayang Palestino. Nakakadismaya at ngayon ko lang nalaman na nag-abstain pala yung ating kinatawan sa United Nations para sa panawagang ceasefire sa Gaza.
Kung inaakala ng ating gobyerno na ang abstention ay expression ng neutrality sa naturang usapin, nagkakamali po kayo. Ito ay pagiging pasibo na in effect ay tolerance sa patuloy na pag-atake ng Israel sa Gaza na magluluwal pa ng mas madaming bilang ng mga sugatan at kamatayan. Para naman tayong walang gulugod niyan, Mr. President. Alalahanin natin na mahigit 1 milyon ang OFWs natin na nasa Middle East. Kapag nag-escalate ang gerang ito at nagkampi-kampihan na yung mga magkakaalyadong bansa, tiyak na sisiklab ang mas malaking digmaan at malaking suliranin ito sa mga OFWs natin. Kaya hindi dapat manahimik sa usaping ito. Dapat suportahan natin yung panawagan sa United Nations na ceasefire at ayuda sa Gaza. Sana po ay nakatulong tayo na maging maliwanag ang inyong isipan hinggil sa usaping ito. Kung may tanong kayo, paki-comment lang sa ibaba. Pero kung yung komento nyo ay racist, sorry na lang dahil i-remove ko yan. I don't tolerate racism in this channel. Mga kap, don't forget to like, share, and subscribe dito sa ating channel. Pakipindot na din yung notification bell sa ibaba para updated kayo sa lahat ng ating mga uploads. Ito po ang inyong Sir Don na bumabati ng kapayapaan at justisya para sa lahat. Signing off.